Alam niyo po, kahit saan ako magpunta, ang sinasabi ng isang Caviteñong senador, kagaya po ni Senator Tolentino, ang Cavite ang sumasalamin sa Pilipinas. Hayaan niyo pong magbigay-pugay ako sa ating mga mangingisda. Ang atin pong mga mangingisda, buhat sa bayan ng Naik, buhat sa bayan ng Salinas, buhat sa bayan ng Ternate, buhat sa bayan ng Cavite City, buhat sa bayan ng Tansa, yung po mga tiga-Sapa, yung mga tiga-Wawa, yung mga tiga-Sahod Ulan, yung mga tiga-Kapipisa, ang kanila pong ginagawa. Hating gabi pa lang ay naglalayag para makakuha po ng magandang huli para sa kanilang pamilya. Kagaya po ng ginagawa ng mga mangingisda natin sa Dagupan, Pangasinan. Kagaya po ng ginagawa ng mga mangingisda natin sa Bulinaw, Pangasinan, sa Masinloc, Zambales, at maging sa General Santos. Lahat pong ito ay sinasakripisyo ng mga mangingisdang Caviteño, katulad na rin po ng mga mangingisda sa iba't ibang bayan ng Pilipinas. Ganon din po ang ating magsasaka. Ang magsasaka ng Cavite sa ating matatabang lupa ng Amadeo, ng Silang, ng Indang, ng Maragondon, ng Magallanes, lahat pong yan, pareho pong pagsubok. Pareho pong pagsubok ang kinakaharap din ng mga magsasaka natin sa Nueva Ecija, sa Iloilo, at sa Mindoro Oriental. Kaya ko po sinasabi to, kailangan po sa susunod na Kongreso, palakasin po natin ang agrikultura. Ganon din po ang ating mga industrial sites sa Carmona, sa Dasmariñas, sa General Trias, wala pong pagkakaiba yan. Wala pong pagkakaiba yan sa Batangas Technopark, sa Laguna Ecozone, at maging sa Clarkfield. Kaya ko po sinasabi yan, araw-araw po nakikita natin ang katatagan ng manggagawang Caviteño. Wala pong pagkakaiba sa manggagawa ng Mandawi, Cebu. Wala pong pagkakaiba sa manggagawa ng Lanang, Davao at Lapasan, Cagayan de Oro. Lahat po sila humihingi din ng mataas na sweldo, murang kuryente, at balak nga nating alisin ang VAT, ang 12% VAT ng kuryente. Ang mga kabataan po ng Tagaytay, ang mga kabataan po ng Cavite City, ang mga kabataan ng Mendez, pareho din po ang pangarap sa mga kabataan ng Iloilo, ng Bacolod, at ng mga taga-Batangas, makapag-aral ng mabuti at magkaroon din ng murang internet. Sinasabi ko po ito dahil ang laban ng Cavite, ang laban ng Pilipinas. Pag maunlad ang Cavite, maunlad po ang Pilipinas. Sinasabi ko po ito dahil ang kasaysayan natin ay nakaugat sa Cavite, sa Tejeros, sa Alapan, sa Imos, at sa Binakayan, sa Kawit. Ganon din po sa Cebu, kung saan nagpakita ng katapangan si Lapu-Lapu at si Sultan Kudarat ng Mindanao. Kaya ko po sinasabi ito, ang laban ng Cavite ay laban ng Pilipinas.